Hello everyone at welcome sa Marine and Earth Science Learning Hub. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga sinaunang pagsabog ng Mount Pinatubo at Mount Natib na nakarecord sa mga sediments sa Paitan Lake. Ang Mount Pinatubo ay sumabog noong 1991 at ayon sa pag-aaral ni Newhall noong 1996, base sa mga bato na nakapalibot sa Mount Pinatubo, ito daw ay nagkaroon ng 6 na eruptive periods. Ang Inararo na more than 35,000 years ago, Sacobia na 17,000 years ago, Pasbul na 9,000 years ago, Crow Valley 6 to 5,000 years ago, Maraunot 3.9 to 2.3 thousand years ago, at ang panghuli, Buwag na 500 years ago. Madami pa tayong mga bulkan at ayon sa PHIVOLCS, meron tayong 24 na active volcanoes dito sa Pilipinas. Ang bulkan ay tinatawag na active kapag nagkaroon ito ng eruption within the past 10,000 years. Ilang halimbawa ng mga active volcanoes sa Northern Luzon ay ang Gagua, Camiguin de Baboyanes, Didicas, Baboyan Claro, Smith at Iraya. Ang mga ito ay nagkaroon ng mga eruptions within the past 1,500 years. Pero walang recorded na eruption na older than 1,500 years. Ang ibang bulkan naman na tulad ng Binuluan, Amorong, Natib at Mariveles ay hindi rin malinaw kung nagkaroon din ba sila ng mga eruptions during the Holocene or ang 10,000 years na boundary. Importante na malaman natin ang mga detalye ng mga sinaunang pagsabog na ito ng mga bulkan dahil nagbibigay ito ng idea sa atin ng mga kung ano ang pwedeng mangyari or kung anong kayang gawin ng mga bulkan na to. At nakakatulong din ito sa long-term risk management ng volcanic eruption. Sa pag-aaral na ito, kumuha sila ng mga sediment cores sa Paitan Lake para tingnan ang mga iba't ibang layers ng tephra. Pero bago natin pag-usapan ang resulta ng pag-aaral nila, kailangan muna nating malaman kung ano ba ang sediment core, ano ang tephra, at bakit sila kumuha doon sa Paitan Lake na malayo sa Mount Pinatubo at Natib. Ang sediment core basically ay sample ng lupa na nakukuha sa pamamagitan ng pagtusok ng tubo. So isipin mo yung straw, tinusok mo dun sa layers ng tinapay, parang ganun din yung pagkuha ng sediment core. May tinutusok ka na tubo, para pagkakuha ng tubo, meron kang mga layers ng sediments. Ang tephra naman ay kahit anong material na binuga ng bulkan. Pwede itong maging kasing liit ng abo or kasing laki ng mga bato. Sa Paitan Lake sila kumuha dahil maganda ang preservation potential dito ng mga distal tephra o yung mga abo na napupunta sa mga malalayong lugar dahil walang malaking ilog na dumadaloy patungo rito na pwedeng mag-erode ng mga layers ng tephra o sediments. Sa madaling salita, kapag may tephra layers ka, indikasyon yon na may sumabog na bulkan noong unang panahon. Dalawa ang kinuha nila ng sediment cores, isang 13 meters ang haba at isa naman na 28 meters ang haba. Ito yung itsura ng sediment core at may nakita sila na 8 tephra layers. Ang bawat layer na to ay nabigyan ng age estimate sa pamamagitan ng radiometric dating. Sa 8 layers na ito, 5 ang may kinalaman sa eruptions ng Mount Pinatubo, isa sa Mount Natib at 2 ay hindi pa natin alam kung saan sila galing.